Kumpirmado nga na isang kababayan natin Pinay OFW caregiver ang namatay sa tensyon sa pagitan ng US, Israel laban sa Iran. Nadamay naman ang iba pang mga bansa sa Middle East dahil punteriya ng Iran ang mga US base sa iba't ibang mga bansa sa Middle East. Bibigyan naman ng tulong ang mga anak na naiwan ni kabayan kagaya na lang ng cash assistance at scholarship hanggang makapagtapos ng college galing sa kanilang provincial government. Iba pa yan sa makakuha nila galing sa OWA at DMW bilang benepisyo sa pagiging aktibong membro ng OWA. Isang overseas Filipino worker o OFW na tubong Pangasinan ang kumpirmadong nasawi sa Israel bunsod ng mainit na tensyon sa gitnang silangan. Agad nang nakipag-ugnayan ang Pangasinan Provincial Government para sa pagpapaabot ng agarang tulong sa kanyang naiwang pamilya. Una sa balita, si Dustin Bayog. Kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagkasawi ng isang Pinoy worker sa Tel Aviv, Israel, bunsod na lumalaking tensyon sa gitnang silangan. Ito ay bunsod sa pagbobomba ng Amerika at Israel sa Iran na gumanti rin ng pagbomba nito sa mga US military bases sa ilang bansa sa Middle East. Kinilala ang overseas Filipino worker na si Mary Ann Velasquez de Vera na taga Pangasinan at siya ang unang Pinoy na nasawi sa gitna ng away ng mga bansa. Siya po ay isang caregiver sa Israel na tinutulungan ang kanyang alaga para dalhin sa bomb shelter, ngunit hindi na po nakaabot sa bomb shelter at inabutan na sila bago sila nakarating. Ayon sa embahada ng bansa sa Israel, positibong kinilala ng kanyang asawa na nagtatrabaho rin sa naturang bansa ang nasawing Pinay kung saan tiniyak nito ang buong tulong para sa pamilya mula sa Philippine government. Sa naging panayam naman kay Pangasinan Governor Ramon Guico III, tiniyak nito ang koordinasyon sa mga local government upang mahanap ang tahanan at pamilya ni De Vera para sa pag-abot ng agarang tulong. Mayroon po kami binibigay na financial assistance at siyempre may parangal din through a resolution coming from the Sangguniang Panlalawigan of the province. At kung ano pa pong tulong na pwede naming maibigay sa pamilya ay bibigay po ng probinsya katulad po ng mga scholarship. Meron po kasi kaming provincial-owned local university kaya maaari po namin i-enroll din ang kanilang mga naiwang mga anak sa amin pong mga institusyon. Samantala, base sa tala ng Department of Foreign Affairs o DFA, aabot sa 2.4 milyong Pilipino ang nagtatrabaho sa gitnang silangan kung saan 31,000 sa mga ito ang nasa bansang Israel. Pinakamarami naman ang nasa bansang UAE na nasa halos 1 milyon na sinundan ng Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain at Oman na siyang mga lugar na binomba ng Iran kung saan may mga US bases. Kaugnay nito, siniguro naman sa isang panayam ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang koordinasyon sa mga Middle East Ambassador kaugnay sa mga plano para sa proteksyon ng mga Pinoy worker. Pakipagpulong na tayo sa mga ambassadors natin at sa DFA patungkol sa pag-coordinate ng contingency plans. Detalyado yan, rest assured in terms of in-country evacuation and rescue and sheltering in coordination with the host government. And number 2, exit and repatriation in the event that situations get worse. Kaya't handa naman tayo. Tuloy-tuloy din anya ang libre repatriation para sa mga kababayan natin na nais umuwi ng bansa. Ay dapat available ang free repatriation services at patuloy naman ito. So, voluntary. Sa mga kababayan natin, yes, 1348 ang hotline plus 632 kung nasa ibang bansa plus 632-1348 and voluntary, yes. Handa tayong tumulong doon sa mga gusto nang umuwi. Libre ang repatriation. Handa rin ang departamento kung sakaling itaas ng DFA sa alert level 4 ang status sa Middle East countries kung saan magbibigay daw sa mass repatriation at pansamantalang deployment ban sa mga sangkot na bansa. Sa ngayon, naglabas na rin ng mga abiso ang ilang bahada ng Pilipinas sa ilang bansa gaya ng UAE, Oman, Saudi Arabia at Kuwait para sa mga Pilipino na huwag magpanik, pairali ng pagiging kalmado sa gitna ng tensyon at umantabay sa mga update sa mga otoridad. Dito naman sa bansa ay kanselado na rin ang 10 flights ng Philippine Airlines at Cebu Pacific para sa mga biyaheng pa-Doha o pabalik ng Maynila, pa-Riyadh at pabalik at ang pa-Dubai at pabalik ng Maynila. Kaya nga guys, paulit-ulit kong pinapaalala sa mga kababayan nating OFW na dapat lagi tayong aktibong miyembro ng OWA at dapat nagre-renew tayo nito kada 2 taon. Dahil sa mga sitwasyong ganito kapag may gera o kaya naman namatay ang isang OFW habang nagtatrabaho sa ibang bansa, ay hindi maiiwan or hindi mapapabayaan ang mga maiiwang anak at mapapag-aral pa ito hanggang sa makapagtapos ng kolehiyo. Tulad ng pinaalala dito ng ating OWA admin PY Kaunan.
Ang ano natin dito sa ating mga kababayan especially, sinabi nga namin to communicate with their employers na sa ngayon, hindi sila makakaalis dahil na-cancel yung flight. Siguro overall, kung tumagal yung ganitong klaseng sitwasyon sa gitnang silangan, kaya meron tayong one country team approach, no? DFA, DMW, kasama kami dyan, ang OWA, na magbibigay ng assistance. Hindi to ang unang beses na nangyari ito na may kaguluhan na kailangan nating bigyan ng tulong, repatriation or welfare assistance sa ating mga kababayang OFW. So handa tayo at yan naman ang direktiba ng ating mahal na Pangulo. Hanggang saan natin matutulungan ng mga OFW admin? Meron ba tayong may makakasahan din ba sila like financial din? Saka sakali na magtagal pa itong tension na ito? Oo, lalo na of course, handa naman ang gobyerno, no? Nandiyan ang DMW, nandiyan ang OWA, no? Magbigay ng livelihood repatriation assistance, no? Nagawa na natin yan before. Pero siguro dahil OWA administrator ako, special mention ko na rin na sana nga sa mga panahon nito, ma-renew ninyo yung OWA membership dahil may add-on pag OWA member ka, may mga dagdag na programa na exclusive na makukuha pag ikaw ay active OWA member. Ang membership contribution po ng OWA ay $25 since 1982 po. Hindi po na iba ito. Ngayon po, nadagdagan po ang mga benepisyo. So ngayon po, meron po tayong social benefits. Una po sa lahat. Sa mga miyembro po ng OWA, meron pong accidental death and natural death coverage. Accidental death in the amount of 200,000. Natural death, 100,000. Meron pong burial benefit na 20,000. Ito po yung sa parang mala insurance coverage po ng OWA member.